plate number 442. Host suites are decided. 442. Come back.
Aking pong babasahin na nasa 1 Chronicles 29, verses 11 to 13. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Pagpalain po ang talatang ating nabasa, at ako po'y naniniwala ng bawat sa atin ay handa sa pagtanggap sa mensahe na ating marinig ngayong umaga, handa sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Ang ating pong tagapagsalita at panauhin ngayong umaga ay isa pong lingkod ng Diyos na siya po ay graduate na kursong theology sa ating eskwelahan sa Mountain View College noong taong 2002. Siya po ay naging college instructor at naging chaplain sa Iligan Sanitarium Hospital. Siya rin po ay naging district pastor ng dalawang distrito sa Negros Oriental. Yan po ay sa ating Sigohor Mission sa Dumaguete. At ngayon po siya po ay isang chaplain sa ating pong hospital sa Manila Adventist Medical Center. Isa po siyang chaplain doon ngayon. Siya po ay sa katauhan ni Pastor Ray Salo. Siya po ay tubong Bukidnon, Mindanao. At sa kanya pong sulat sa Ministry of Healing, sa may chapter na ang title ay Development and Service. Sabi po ng ating prophetess si Mrs. White, never think that you have learned enough and that you may now relax your efforts. The cultivated mind is the measure of the man. Your education should continue during your lifetime. Every day you should be learning and putting to practical use the knowledge gained. Kung kaya kapag ang ating pag-iisip ay hindi pa dapat maging kontento, doon lang sa mga bagay na alam natin. Marami pa tayo matututunan araw-araw. At ngayong umaga sa ating pakikinig, sa ating panauhin, nawa po ay patuloy tayong makinabang, ang ating mind na patuloy mag-cultivate dun sa mabuting bagay, at patuloy natin malaman ang kadakilaan ng ating Diyos. Ngayong umaga, ihanda mo natin ating pusat isipan sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Magandang umaga po at happy Sabbath. Near to the heart of God, hymn number 495, 495.
The God of Abraham's Faith, hymn number 11. Let us pray. This morning, Heavenly Father, we are so thankful unto you for this opportunity to worship you. May it be our practice in worship this morning.
become worthy in your Son. Thank you for accepting us in your throne. In Christ's name we pray. Atin po buksan ang ating mga pananaklat sa Kawikaan, chapter 18, verse 24. Ganito po ang sinasabi. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling napakamakan. Ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Tayo po ay manikilos sa ating pananaklat. Dakilang Diyos, ang mamamayarihan sa lahat, at may-ari namin ng buhay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay muling makapagkasamba sa iyong banal na araw. Ama, ay tayo po namin inihiling, pakalinisin po nawa ang aming mga pusat isipan upang kami ay maging karapat-dapat na sumamba sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong budihan na kung saan sa mga banal sa aming sanglinggo, kami ay iyong pinakaingatan, kami ay iyong pinagpala, at sa lahat kami binigyan nyo ng magandang pangangatawan. At sa lalaki ko na inyong pinadala sa katauhan ni Pastor Ray Salo na siyang magbabahagi ng sinabi ng buhay, ay tayo namin hinihiling pagkaloob siya ng iyong banal na Espiritu, bigyan siya ng sapat na katalinuhan at kaalaman upang lahat ng mamutawi sa kanyang ibig ay pawang ng ikanin lamang niya sa iyong itasan. Ama, nawa sa aming kikinig ang lahat ng salita na ang papakinggan ay ito ay magbibigay sa amin ang magandang inspirasyon habang kami nagbibigay sa iyo ang pangalawang pagpareto sa lupa. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin, ang laban ko ang hiling sa pangalan ng aming kaparatas na si Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us, and grant us thy peace.
goodbye. The right words to say. To tell you just what was meant to me. I swear you to show and more than you ever know. Life means more to me and you ever know. Life means more to me than could possibly show. You know why His life and breath to me. I'll say it's more than I could show, and more than you'll ever know. Christ is more to me than you ever know. Christ is more to me than I could possibly show. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. It is my privilege to be here with you this morning. Ako po'y natutuwa at nagagalak sapagkat marami pa na akong kakilala dito. Kuya, marami. May kaibigan akong galing sa Lipa, si Jonathan Alda. Yan ay matanda lang sa akin isang taon. Matanda pala ako. Magkasama kami sa Lipa noong high school. Nice to meet you, Jonathan.
natin narito din yung kaibigan kong si Bing, galing ng Mountain View. At ako'y natutuwa sapagkat marami dito Cebuano, no? Marami, no? Imbing nga mong Binisaya, kinusahay mo kalupit-lupit mo niya itong tila, hindi atong sinuntihan ko. But I hope that we will enjoy our study this morning. I thank you for my partners, Adriano family, narito si Dad, Sister at saka si Dave, narito naman si Inay, si Dave, si Pade, saka si Jeriel, saka si Ate. Yung family na kasama ko, I was last time in Mindoro. Shall we bow our heads for prayer? Merciful and kind Heavenly Father, this morning, you are so much more to us. That is the basic reason why we are here. As we ponder upon your word, help us, Heavenly Father, to focus our attention to you and learn more about you. Please forgive us if we disobedience in Christ we pray. Amen. Kung pwede siguro ating i-off ito para maliwanag-liwanag ng konti. Ano sa tingin niyo? Ha? Okay. Ang ating pag-aralan, mga kapatid, sa umagang ito ay the importance of friendship. Thank you so much for that wonderful messaging song. Jesus is more to me and Jesus is more to you. And that is the reason why we are here. Thank you, Brother Rapiero and Ray. Katukayan pa yung special number. Rinaldo. Sana ako'y makapag-awit din ng ganong sagaling. Friendship is very important. Kahit saan kasi, importante yung may kaibigan ka. Mahirap naman mabuhay ka sa mundo na walang kaibigan, di ba? Oh. So friendship is very important, and in fact, in Jesus' time, He has a lot of friends in His time. That's why I want you to please open your Bible. Buksan niyo naman. Aba, itong mga projector kasi minsan, nagiging tamad na tayo. Di ba? Hindi na natin pinubuksan. John 16, 9 to 17, that is the scripture we're studying. We will explore that passage this morning as we explore about friendship. Sa huwag mga kapatid, may sinasabi dyan ang ating Panginoon. Ha? Ang sabi dyan na reminder sa atin, sabi niya, as the Father has loved me. What is the basic? As the Father has loved me. In other words, that is the basic. That is the measurement of the love that He wants us to learn. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my life. Let me break down that. As the Father, the love of the Father, manifested His love to the Son, and I want you to remain on that quality, on that kind of that same nature of love. What is very high? Napaka-taas na standard. Sabi niya, and if you obey my command, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's command, I remain in my love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy will be what? Mabasahin niyo naman, your joy will be? Let me explore that, brothers and sisters. Sabi niya, sapagkat ako'y inibig ng Ama, ang pag-ibig ng Ama in the same nature and quality and amount. I have offered you my love, and I want you to remain on that love. And this is how we measure it. If you will obey my command, and you will remain in my love. Let us go further. Sabi mga kapatid sa karagdagan, sabi niya, well, greater has no one than this. That He laid down His life for His what? For His friends. You are my friend. If what? If you obey my command and no longer call you servant, because a servant does not know his master's business. Our Heavenly Father, our loved Savior Jesus Christ, don't want us to be called servants, but rather He chooses us to be called His friends. I have called you friends. For what? For everything that I learned from my Father, I have made known to you. And it continues. Well, in terms of friendship, you do not choose me.
but I choose you and I wanted you to go and bear fruit. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command. You must love each other. Brothers and sisters, the friendship is very important to us. Because friendship is a gift of God that needs to be intentionally cared in order to grow, flourish, and strong. Amen? Friendship is a thing that we need to maintain. Friendship is a thing that we have responsibility. Friendship is a relationship that is very important. That is because it will not grow, it will not flourish, it will not become strong if you don't intentionally care. Friendship is very important, brothers and sisters, and my friends. In fact, friendship is important in the family. Friendship is important in the church. Friendship is important in the workplace. Friendship is important in the church. Amen? Because in the church, we must have friends. Kung walang kaibigan sa loob ng iglesia, laging nag-aaway sa loob ng iglesia. Amen? Walang nag-amen. Ha? Oo! Minsan sa during ng board meeting, ang tagal na ako dahil nag-aaway. Kasi hindi kaibigan. Ang iba naman, nag-umubibis na dahil may kaaway. Yung iba naman hindi na makatingin dahil may utang na hindi binayaran. But friendship is important. Nothing joyous moment than to be with your friends. However, the reality is this. Sabi ng Proverbs 18:24, binasa natin kanina, well, there are friends who destroy each other. Ay, hindi na tayo magtataka niyan kasi ganyan talaga ang buhay. Sa mga pagsubok ng panahon ng buhay ay wither-wither lang. Di ba? Sabi ni Kuya King, ganyan talaga ang buhay. There are friends, pretend to be friends, but they destroy each other. Whether you are member of the board, members of the church, members of the family, we cannot shun to that because there are times, there are friends that destroy. However, but a real friend is closer than a brother. Ang ganito mga kapatid in terms of friendship, there are friends that destroy each other. There are friends that want to destroy you. There are friends na sisiraan ka. May mga kaibigan na kunyari kaibigan utangan at hindi babayaran. May mga kaibigan na talagang ipagkakalas ka. Ngunit meron namang kaibigan na stay closer than a brother. Kung meron mga kaibigan na napapagpulo sa mga sa atin, dapat yung ating asawa. Di po ba? Sumagot kayo, di po ba? Oo, ganyan. May mga ibang asawa kasi yung kanilang asawa hindi kaibigan. Mas kaibigan pa yung asawa ng iba. Kaya kasi nawawala ng dalawa. Dito sa amo, mga kayo ng bukid nun. Dito ka bukid nun. Wala ka bukid nun? Nakasilingan dito. Kasi itong mga Tagalog pupunta tayo dito, pipilitin tayo magsalita ng Tagalog. Sila may pumunta sa atin, hindi marunong. Problema na nila, nagtarantang kahunat na rin. Gano'n sila gatin, may kapitbahay kami doon mga kapatid. Ilan yung binabati yung kanyang asawa ng kapitbahay. So sister, ang ganda-ganda mo ngayon. Thank you. Pahin naman ng, ano bang Tagalog yung tanglat? Tanglat pahin naman ng tanglat mo. Almost everyday, almost everyday, nangingi ng tanglat. Pagkaubos ng tangla, nawala silang dalawa. Dahil sa tangla, ha? Dapat yung ating kaibigan, yung ating asawa. Ako na may nag-lecture rin ng Disney. Abay, akalain mo, ako nag-lecture sa mga ina. Abay, lumapit sa akin yung isang asawa. Kasi may problema ako sa asawa ko Bakit? Ang baho ng paa. May pagkakalat yung baho ng paa ng asawa mo. Ha? Ayan. Yung ating kaibigan dapat yung ating asawa. But in friendship, there are three kinds of friendship. And after our study, identify natin kung saan uri tayong kaibigan. What kind of friendship that we have. Okay? Ang una mga kapatid, itong negative style of friendship. Pangalawa ito naman positive style of friendship. Ang pangatlo ay itong ideal friendship. We will explore to that in a moment. Sabi mga kapatid, negative style of friendship.
Ito pumunto sa mga sa mga Adventist. Proverbs 16:20. A troublemaker plants seed of strife, while gossip separates the best of friends. Ayun ang mahirap dahil pag ang ating friendship, sinasalihan natin ng gossip. Friendship, gossip. Yung mga kaibigan ko lang pinagkakatulaan, yung pinagkakalag ka, yung pala ang sarap-sarap ng smile pagkaharap ka, uy, ang ganda ng damit mo. Pero pagtalikod mo, ay, nung galing ka kay Upay lang. Nako, in fairness, kung kay Upay yan, bakit yung kay Upay? Ano naman meron dyan? Ha? Ayan, when gossip enters into friendship, surely it will be destroyed. Amen? Yan talagang mangyayari. Kasi minsan sa kalulugan na English ka, yung pinag-uusapan ng board, dahil napipili ka ng magiging officer, minsan wala nang mapili dahil ang tinitinan yung mga kamalian ng mga kapatid. Tapos yung pa naman nagsalta, akala mo yung sinusanto. Wak mo to ko, ha? Ano yung istorya? Kaya talagang, instead that you will try to do up with other than destroying one another, it is because gossip enters into the community of faith. Kaya nasisira. Kaya hindi nagkakatinginan ng stress because gossip, when you participate in gossip, you become healthy after all. Ito pa naman pag-ikismuso at diskusa, walang pinipiling edad. Walang pinipiling gender. May mga lalaki, sobra pa kapag salita na pula, ang lakba, murag so. Diba? Kumula na yung bibig parang sword na may halong Ariel, tayo at iba pa. Pero pag pinashare mo naman ng lesson, bawaan, titok-titok rin ng mata. Dahil yung wakton iwan, babae rin. Pero sa gimbayan, halang yung tono. Minsan kasi hindi na binayaran yung yes, hindi pa yung pinag-aralan. Ang iba pa yung mas malupit, hindi na nag-order, nagre-reklamo pa. May karanasan ako sa Dumaguete, sa aking dating district. Di ba sa school group natin, may mga libreng papasahin? Yung una, English yung instrument, ayun yung material. Sa pastor, bakit naman English? Alam naman wala na yung pinag-aralan. Reklamo. So, sulat na naman sa inyo yun. Abay, ang union ng Mindanao, nag-translate, Bisaya na. Ginawa pang pulol at maganda ang kulay at maliit. Sabi na naman ng mga kapatid na tatangkang, libre na yun. Pastor, bakit naman maliit? Walang salamin. Uy! Siyaw ba po? Ibang bihira naman, naghahanap ka ng salamin. Tapos kami, doon sa aming misyon, ay talagang ginawa ng paraan, namimigay ng libreng salamin. Tapos may sinukat, ano ba yan? Hindi naman ito kagrado, walang akma. Ano ba yan? Tapos na naman ang akmang salamin. One gossip with interest in the friendship, and will surely destroy brothers and sisters. Let me recount that for you. The word yun is seed. Seed of strife. Ano ba ang seed? Pag ikay nagtanim ng isang butil na mais, pag yan ang bunga, ilang butil na? Ha? Marami na. Ang sabi dyan, seed of strife. In another words, pag ikay nagkalat ng isang bagay, pag sulpot niya, madami na. Hindi pa naman tumuo. Saban, utot pa, tumul na saban. Diba? O hindi pa nga. Israel pa yun, wala ang layo-layo na pinagsasabi. Because there is a seed of strife when you enter into gossip, sinasabi mo yung iba, paglabas doon yung iba na, patong-patong. Di ganun pa naman, may katabihan sa Bisaya, 5 pirahin tayo, isang ibalang kanyo, di kinumangkon. Ha? Ay, talagang hindi yan namin, kahit anong gagawin mo. O yung iba, pag ikakasal, yung pala yung breadwin niya, dating girlfriend ng naging asawa. Kunyari, iyak-iyak, umiyak na, tawa-tawa, umiyak na. Okay, mahirap yan. O ganyan, ngiti-ngiti, yung pala naman, yung mga magkakaibigan niya, nagsama-sama, sila rin ang nagkakasal sa chikahan. Mahirap yung ganyan, mga kapatid. Tapos, pagka nagkaanak ka na, sasabihin, murag ako, murag di. Parang sa aso. Ano naman hindi, no?
kahit ikaw may good thinking, pagka minsan ay yung sana sa mga balsing ng mga kapatid, abay, sasabihin mo, hindi ko nga kamukha rin. Dahil sa galit, nagluluda ka na naman. Ako, pagka kahit walang nangyari, ang technique daw yan, sabi ng teacher ko, pag sa totoo, yung sinasabi, huwag ka nang umimik. Dahil mabulabog pa eh. Pagka hindi totoo, huwag ka na rin umimik, baka maging totoo. Huwag ka na rin umimik, kahit parang hindi ang kamukha. Yan, Proverbs 17:14. Beginning a quarrel is like an opening floodgate. So sabi nito, should drop the matter before a dispute break out. Ang advice na kapatid ni Hari Solomon, leave the contention before it become worse. Bago kayo mag-away, bago magtagaan, ay tigilan nyo na. Kaya minsan nagkakaproblema sa loob ng iglesia, ang hirap-hirap, lalo't bata pang pastor, pag nag-away mga matanda sa iglesia, nakakahirap kaya, nakaka-stress. Ay, tigilan na. Ay, hirap, tigilan. Kakalanan eh. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Hirap mga kapatid, eh, no? O, bago magtagal, tigilan na, para hindi na makapagtagaan. Bago mo lang bumalik ng ating Panginoon ay magkaayos. Na hindi ko naman alam, ako yung ngayon lang dumating dito, baka sakaling may nagkaaway sa inyo, mag-ayos na kayo, baka mamatay, may mga mamatay kayo mamaya. Ay, totoo naman yan, sapagkat ang aking naitbahan, abay dinalaw ko ng umaga, siya may kaaway, pinag-pray ko, abay nung kahapon, namatay na. Buti naman, nagkaayos sila. O yung isang beses, ako'y dumalaw doon, nag-vlog sa paskol kami, tinuruan ko yung isang bata ng asensol. Lagsam na, lupa, taka, huy, pabuklat, ano ba na? O, tinuruan ko na ayos. Kaya yung batang napakasigla doon, pinuntahan akong umiyak ang nanay dahil namatay. Yung kahit ang hapon yung wag sa makikayos sa television, patay ka. Diba? Eh, kasi naman lang ang buhay sa mundo mga kapatid. Hindi tayo mabubuhay, mag-asawa, magkakanak, yung iba hindi nagkaanak, yung iba naman walang asawa, may anak. Nahihila ang kapabuhay. Yung iba may asawa, walang anak. Yung iba walang asawa, nagkaanak. Diba ito, problema, yung nagsusuko ka, doon sa bansi, magkatabi pa lang sila. Yung problema ng isang babae, siya dinudugo ng 3 taon na, walang tingin. Problema siya, yung katabi niya man ay, problema, magpa-opera dahil hindi siya dinudugo. Problema na ibang tao, mahirap. May mga kabataan, nagpintuhan tayo mga hapon, may mga kabataan na problema dahil walang naliligaw. Yung iba naman, nai-stress sa daming naliligaw. Lalo na, kung yung naliligaw sa kanya, hindi niya naman tayo, nakaka-stress talaga. Isang beses doon sa Montecchio, may umapit sa akin, Kuya, kahirap parang maging maganda sa ko. Wala na siguro ibang maganda sa kanila. Napaka naman siya, napakahirap. Ano ba? Mahirap. Nakaka-stress kasi yung gusto mo, ayaw namang sumunod sa iyo. Yung pinapangarap mo, hindi naman lumalapit sa iyo. Ito naman yung talagang nakaka-stress ang mga sunod ang sunod sa iyo. Eh, may nagkataon yung aking kaibigan, yung tinutukoy niyang lalaki, hindi aking kinausap. Sabi niya, problema lang yan. Hindi ko na problema yan. Ilogin siya. Pag nakikita ko siya, masaya ako. Naisip siya. Sinulogin siya. Kaya kayo mga babae ako, mabuti pa kung pagkabait na lang kayo. Dahil kayo malalaki magkukunin. Pagka nakita kayo, masaya siya. Kayo naisip. Lugi kayo. Hanggang sa kayong kaisisan niyo at hindi niyo na alam ang gawin, sumagot na kayo ng buko. Kapag natin na, bago mo lang bumalik ang Panginoon mga kapatid na tayo magbago kung sakaling tayo may kaaway sa loob na iglesia. Ngunit may positive naman. May positive naman. Sabi dito, words of a friend, words of the friend are better. Natandaan mo ba yung istorya kasaysayan ni Esther? Hindi itong Esther na kasama ko, kundi Esther na banal na kasulatan na meron isang tao na akala niya kaibigan siya ng hari. Ang pangalan si Haman. Gumawa siya ng mga paraan. Talagang ginawa niya ng mabuti ang kanyang mga paraan. One time on one occasion, there was a special dinner held by the queen's son. Sabi, invite natin si Haman. Sabi ni Haman, talaga? Sure? Ako talaga? Sabi ni Haman, no! Talagang sikat na ako sa kaharian ito sapagkat ako lang ang kinumbida ng dinner ng hari at ng
mag-dinner si Pinoy at si Siarani. Sila pa ba? Hindi na lang. Hindi kayo updated? Sino na ba? Mag-dinner si Pinoy at si Pinoy at tapos ikukumbinahin ka. Ikaw lang ang kinumbina. Anong feeling mo? Wow! Espesyal! Sabi niya, napaka-espesyal ko! Sige. Pero nung nalaman ng kapatid, sabi, an open review is better than a hidden love. Words from a friend are better than many kisses from the enemy. Ano ko naman yung halin kung galing naman sa kaaway? Di ba? Wala kang mapapala dyan. Mas mabuti pa iyong diretsahin ng isang kaibigan in a tactful way. Kanina, pag-aralan namin sa lesson, ang problema sa ating mga Pilipino, kadalasan naman kasi, pag itong si A ang nagkasala, yung si B ang ating sinasabihan. Dinagdagan pa. Totoo, hindi? Buti na lang, sa buong Pilipinas, dito sa City A, walang racismusa. Good lang. Hindi na ako mag-dead. Eh, di ba kumula, di ba? Di ba? Buti na lang dito, walang awayan, walang bakayan, kasi biglang nagkakareconcile bago mamatay. Well, brothers and sisters, in our weaknesses, God is better to forgive us. The idea of your friendship. So, may hindi kasi, meron namang positive. Yung positive yung didiretsahin mo. Meron namang ideal your friendship. It is how these are your friendship. There are 5 principles of friendship. There are a lot of principles, but I choose these 5 principles of friendship. That I hope that you can reflect and familiarize this one if you cannot memorize. Number 1, mga kapatid, ang sabi dyan, number 1, real friends are willing to make sacrifice. Sabi nga ng Dan, and here is how to measure if the greatest love is shown when people lay down their lives for their friends. Just like the story of the 3 Hebrews in the Old Testament time, this sacrifice on behalf of their friends, a lot of Hebrew elders, a lot of Hebrew, they're older than them. But on that time, when this man, the king ng Israel, older, sabi niya, lahat ng mga pumunta rito at kayo magsamba sa larawan, only 3 friends imagine that, only 3 friends stood and stand for. Tatatlo. Siguro may imagine ko yung nag-preach imagination, sabi ng matatanda sa iglesia. Aba, dahil wala na matatanda, kung bataan na lang yung masarap. Hindi. Dahil tayo na may matanda na, kunyari tayo nagkaroon ng liyuma. Tayo kunyari pinulog lang natin. Yung ating nahulog na kung ano-ano. Hindi naman alam na yun. Hindi naman tayo nag-worship sa idol. Alam naman ng Panginoon natin mga puso. Hindi tayo nag-worship sa. Kunyari, liyuma lang tayo. Maraming dahilan. But a real friend know how to give sacrifice. Amen? Minsan yan tayo nagsasakripisyo sa ating kaibigan. Yung sa atin ang sarili na ating iniintindi. But number 1, friends should sacrifice. Sacrifice your time. Sacrifice your effort. Sacrifice sometimes a little bit of amount for your friends. And anything you can do. Minsan yung panahon talagang napaka-importante hingin sa kaibigan. Lalo pag yung kaibigan mo may problema. May kaibigan mo kasi tatawag sa'yo pag may problema. Pag siya'y masaya, kinalimutan ka na. Pero pag may problema, may problema ako, tulungan ko naman ako. Next time naman yung sisiyo, pausahin mo naman ako. Pero kung masaya siya lang mag-isa sa KFC. Mahirap naman naman yung kaibigan, no? Pag masaya, siya lang. Sa salitang Bisaya, sabi, sige, magpatrak ka. Ang emosyonan, aking kanon. Akala niya, kanya ulang, kanin sa akin, iba pala yung ibig niyang sabihin, yung ulang mo, kakainin ko. Yung sa iyo, sa atin, yung sa akin lang. Mahirap yung ganyan. Ha? Well, friends, friendship, real friends are willing to make sacrifice. Minsan na kapatid sa pagiging magkakaibigan, di ba lang ako wala? Basta siya meron, ang hirap mangyayari yan, sasabihin natin, di ba lang wala ka, basta ako meron.
mahirap yun mga kapatid. Sacrifice. Sacrifice. The word sacrifice sometimes abused. But I hope you can understand that word in a real sense. Because a real friend needs to sacrifice, brothers and sisters. A real friend needs to sacrifice. I want to tell you something. One of that three Hebrews. Ay, hindi ko alam kung may mga anting-anting yan. Wala naman mga anting-anting, di ba? Di ba wala? No, hindi ko maintindihan how it feels. Pero siguro nasa bukalan na sila ng hudno na yan. Yung nasa pintuan na sila. Naku, ang dalawang puso ay talagang tumitibok-tibok ng matindi. Adulun. Hindi ang babikihon ka na. Isusunugin ka na. Ay matindi yun. But remember your friend. In spite of the pressures around friends, alakan man sila ng tatlong magkakaibigan. There are many people around them who are pressuring them. Kung iyo ang makikita ang imagination ng artist kanina, ang imagination ng artist, may humila pa. Maaaring sabi siguro mo yung school. Kumulo ka na. Mag-look ka na. Matadamay ka sa iyo eh. Pero itong tatlong mga ito, even there are some friends that may pressure on them, they remember Jesus. They remember Jesus as their friend. In the time of trouble, remember Christ as your friend. Because in the intensity of trial, Christ as a friend will come. Amen? Amen. Sa tingin niyo kaya, kung sila hindi pumasok sa hudno, lalabas si Kristo? Uy! Lalabas si Kristo rin. Ha? Hindi! Paano nalabas-lakan ng sahod mo? Di ba? Christ would not come out. Christ would not come out if you are not in fire. Di ba? Kaya minsan na kapatid pinahintulutan ang pagsubok na dumarating sa ating buhay. In times of loneliness, for the students in times of financial difficulty, for the parents in times of difficulty, husband and wife, sometimes having problems because Satan's still alive. Pero minsan, di pinahintulutan ng Panginoon in order Jesus to have opportunity to help us. Amen? Paano ka naman tutulungan kung hindi ka nga nangihirap? Diba? Pero huwag naman sadyain pahirapan ng sarili para matulungan ka. Ay, hindi naman naman. On that time, when they were in the midst of fire, Jesus came. The classic example of friendship is David and Jonathan. Let's read that for you. Very quickly. Sabi dito, after David had finished talking with Saul, the king, he met the king's son, that is Jonathan. There was an immediate bond of love between them, and they became the best of friends. And Jonathan made a special vow to David's friend, and he sealed the pact by giving his own tunic, sword, bow, and staff. Makikita natin yan 1 Samuel 18, 1, 3, and 4. If you can see, brothers and sisters, considering this, David and Jonathan's friendship go beyond status of life. Kung tutusin, itong si Jonathan, sana siya ang magsisilos kay David, hindi si Saul. Why? Because David is the contender of the throne to Jonathan as the Saul. Because the role is their time. After this king passed away, the next king will siya papalit sa trono. Inandyan ko si Saul. David will not be king if Saul is there. But David is afraid to Jonathan. Kasi siya yun by cultural and by life. Jonathan will be the first next king. Siya yung anak. Pero balikan yung nangyari, naging insecure si Saul kay David, si Jonathan hindi. David becomes friend of Jonathan. It's beyond the status of life. Yung parang tunay na kaibigan, hindi mamimili na kapatid. Minsan kasi yung ating kakaibigan, tinitinan natin, guwapo magparo. Guwapo magparo. Ang ubar, guwapo paro, pero tiyan ng oro. Iba minsan tayo nagpapaminsan ganyan.
Tinitinan muna natin yung bisita. Mayroon mo kayo liglaw. Pikim na eh. Pero kini ko naman payo-mayong purma akin eh. Kasi manon eh, masig mo doon eh. Uy, dumalas. Mahirap ba? Minsan in our weaknesses, I want to meditate about love and Jesus friendship. One Christian is saying that, go beyond the status of life. Kahit ikay mahirap, kahit ikay mayaman, when you internalize the friendship that Jesus Christ has offered to us, we can establish friendship in our community as well. Second, real friends remain friends. Kahit ano ba pagsubok kay tunay na kaibigan, you remain faithful. Ang sabi nga mga kapatid, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my command, you will remain in my love. Just as I have obeyed my Father's command, I remain in His love. I told you this so that you may be, so that my joy may be in you and that your joy may be complete. The only secret is remain in the love of God. Amen? Sumagot naman kayo. Amen? Hindi mo susubuho, hindi mo manimo. Diba? That is the secret. Remain in the love of God. The reason why sometimes tayo nagpariwara. Ang dahilan ng kapatid kaya tayo mag-backslide. Ang dahilan ng kapatid kaya tayo nagtampo. Ang dahilan ng kapatid kaya tayo nakakalimot. Because we don't stay in the love of God. We focus in our love. Our love is very limited. Our love is ever best we can offer. But it is not the best in the sight of God. Because even our righteousness is just like the right in the sight of God. When we lose sight in God's love, we can lose sight in everything. And while real friends remain faithful. Are we faithful to our friends? Do we remain faithful? That is the question that we must answer. Pangatlo, real friends know how to keep secret. Diyan ang mahirap kuminsan. Kasi nagka-problema ka na nga, ang pinagkakatiwalaan mo, eh pinagsasabi ka naman. Eh anong gagawin mo? Pinagtataka ako. Kami nang merong dalawang nag-usap. Eh bakit nalaman doon? Ay dito rin na kaibigan yan. May mga sekreto namang pangkaibigan lang, di ba? May mga sekreto pangkaibigan lang. Atin-atin lang ito. Humane. Atin-atin lang ito ha. Huwag mong pagsasabi. Tapos yung sa kabila naman, atin-atin lang ito ha. Huwag mong pagsasabi. Doon naman, atin-atin lang ito ha. Na puro atin-atin. Hanggang pinagpistahan na ng buong iglesia. Kaya yung isang kabataan naman na purusan, hindi na siya napapasok sa iglesia. Sapagkat siya iyang-iya na nakasalubong naman niya yung isang Japanese. Ba't naligaw pa? Totoo pangyari yan sa iglesia. Hindi ko nabakitin sa aming iglesia. Yung kabataan kasi nabuntisan. Yung kanya pa namang papa ay pastor. Nalungkot talaga ang pastor. Pero anong sabi ng pastor? Sabi niya, ay nako, salamat sa Panginoon. Babae pa talaga ko na. Napatunayan na talagang siya yung babae. Yung kapitbahay namin, matagal na nagkakawan, hindi nagkaanak. Namumlima sila, malaki ng gastos. Itong anak ko, kahit hindi pa siya na magkasawa, at least may anak na. May apo na ako. Nakakuha naman siya, ha? Hindi mo yan magkakawa sa buhay eh. Ha? Yung isa kong magklase mo, ako yung school, Jintan, kilala mo ba si Kailin? Ha? Yung klase mo dati. Ay, so, hindi ko sinasagat talaga. Yun naman yung mga nakaraan. Nakaraan naman hindi na natin babalik-balikan. Pero babangkitin ko na lang din, di ba? Si Maylin, magjututan. Kaya kasi kami ng klase, kaya alam ko, ay napakatalino. Pagka nagkamali siya ng dalawa o isa, umiiyak, nag-uulog sa doon. Yung isang kaibigan ko naman, yung kadol natin si Cyril, pag nagkatama naman siya ng dalawa o siya, tutuwa na. Abay nung tinanong ko, pumatang nga naman siya, 75 po Cyril, ano ba yan, 75, ikay nag-babies ka na. O ano, pasado naman ako. Ano mo ang sobra?
pinagalitan na nga ako, may stress pa ako. Dito kita, at siya nagalit sa akin, may stress niya ako, hindi na equal na kami. Hindi rin magpadalaw sa buhay, di ba? But friend, must learn how to keep secret. O magpakatotoo na tayo mga kapatid. Ito problema natin di ba? Kadalasan. Kaya minsan hindi tayo mag-open dun sa kaibigan kasi takot tayo ipagsasabi. O baka sakaling kayo makapunta ng MAMSI, mag-enroll kayo ng CPE, matutulungan yung ating issues in life. Ang aming department, sa Chaplaincy Department, nag-design ng program na gawing SPN, open sa lahat ng mga kapatiran sa loob lang ng 6 na linggo. 6 na linggo lang kata? O 8 linggo, 2 buwan. Maganda yan. Mag-inquire kayo dito sa sila. Real knows how to keep secret. Hindi yung pati-secreto ng mag-asawa, nalalaman ng kapitbahay. Kapay natin yan. Tapos minsan man yung mamembro ng board, yung sikreto ng board nalaman ng asawa. Tapos yung asawa pang nag-react, putak, hindi naman kasali. Minsan marami yung nag-react, kaya nagkakaaway kasi kinakatuhan. Pero, anyway, dito sa TAA, walang gano'n. Diba? Sabihin nyo natin, walang gano'n. Pumayag na kayo, walang gano'n? May ganon? Well, let's know how to keep secret. Yes. Sabi dyan, you are my friend if you do what I command. Sabi nga niya, I no longer call you servant because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friend. For everything that I learned from my father, I have made it known to you. If that individual, you are not comfortable to open up issues, that is not your friend. If that individual, hindi niya pinangalagaan ang iyong pagkakaibigan at ikay hindi pinagsabihan nung siya may nalaman na maling ginagawa mo, hindi yan tunay na kaibigan. Because a true friend really cares. Hindi curse, but really cares. Yung tunay na kaibigan ay siyang nagmamahal. Yung tunay na kaibigan, pagamat ikay masaktan ka, friend, pero kailangan kong sabihin ito sapagkat ako'y nag-cares. Amen? May brothers and sisters, kung tayo na-open, kung ating magsipan ng ating kapatid, kung ating kaibigan, sasabihin natin sa kanya ng diretsahan in a doctor way, kaysa pagsasabi natin sa iba, because real friend knows how to keep secret. Diba? May isang membro doon sa Mindanao. Hindi naman alam na siya pala may sekreto sa buhay. May affair pala siya sa asawa ng may asawa. Hindi galit siya sa nagtitirmon. Dahil sabi niya, pinatatamaan ako. Laging nababanggit ang adultery. Ako talagang pinatamaan. Tapos, tumitingin pa sa akin. Ayaw ko na magsimba dyan. Hindi na siya nagsimba. Natandaan niyo may lesson tayo about commandment. Nung sumimba na siya din sa isang lugar na wala siyang kakilala, nabanggit na naman ang adultery kasi commandment niya. Ano ba mga tao na? Ako talagang pinapatamaan. Hindi na ako magsisimba dyan. Tapos lumipat siya na ibang simbahan. Nabanggit na naman ulit. Sabi niya, ay, ako talaga. Itong mga tao na po, napaka-judgmental. Hindi na ako magsisimba. Hindi na siya nagsimba. One time, nabisita siya ng isang kapatid. Abay, naging friends naman sila at pinaliwanag sa kanya. Sabi, friend, sabi mo, pinatatamaan ka. Oo, pinatatamaan talaga ako. Pero alam mo, friend, mahirap patamaan pag hindi totoo. Totoo na ba? Kasi ano siya kapit. Sa kapit. Naikwento nila. Sabi ng kanyang kaibigan, alam mo, friend, wala naman tayo may itatago sa Diyos. Yung mga tao na nakakasala din,
Huwag mo silang pansinin. Di ba may awit niya? No say balasi. Sino ba sila? Ha? Sino ba naman sila? Nagkakasala din. Kung ikaw naman nagsindi sila sa iyong mga karat, pass. Hindi nga nag-react ang mahal mo sa buhay. Bakit sila nagsindihin mo? Minsan kasi mga kapatid, may mga tao hindi na magkasali. Nakikita ko saan. Isa ko ilabot mo, kapit-apin. Marang-lukot, makikigubot. Nakikita ko saan. Yung mabis mo yung bago, hindi mo nakikita ko saan. O yung Panginoon na. Diba? Yung Panginoon na dahil over everything. Hindi naman tayo kinukusin. Hindi tayo dinadyan. Hanggang ngayon na, ang Panginoon hindi pa judge eh. Diba? Ano pa siya ngayon? Savior, intercession pa siya ngayon. Hindi pa siya judge. Maging judge lang siya pagbalik niya. Tayo ngayon naging judge na. Kung ano mag-graduate sa para. Diba? Maybe a real friend knows how to kiss you. Number 4, real friends know for the good of others. Pagkatunay kang kaibigan ng kapatid, ang tinitingnan mo yung kabutihan ng iyong friend. Kaya kung manunod tayo ng television na yan, puro competition. Pag ang tunay na kaibigan, you know for the better of your friend. Amen? Oh, sabi nga dyan, you didn't choose me, but I choose you, and appointed you to go and bear fruit. Ang titingnan mo, ang iyong kaibigan ay gaganda ang buhay. Ang iyong kaibigan ay lalago ang kanyang hanap buhay. Ang iyong kaibigan ay gaganda ang kanyang relasyon. Because when your friend becomes successful, you are happy as well. Amen? Kasi pag yung kaibigan mo ay gumanda ang buhay, yumaman, may mautang ka na. Diba? Masaya ka na. Ay, ganun na po. Masaya ka sa iyong kaibigan. 2001 sa Mountain View Bay. Hindi ko alam kung kilala mo. Lagi nag-asin sa life and safety natin. Close sila. Nagkataon yung lalaki, yung isang babae, mag-i-train na sa nursing. So, hindi siya nakasama sa canvassing. Yung kanyang kaibigan ang sumama sa canvassing. Yung kanyang mga boyfriend na theology, sapagkat kaibigan na sila, hindi sila nagkasama doon sa canvassing. Abay, ano nangyari? Hindi ko alam. Nung pagbalik na nila sa campus, yung best friend niya, sila na nung boyfriend niya. Pumunta doon sa akin, Kuya, masakit. Kasi masakit yung ngipin niya. Sabi ko, ano, hindi sila pumunta sa dentist? Bakit masakit yung ngipin mo? Hindi, masakit yung puso. Ang sakit niya. Bakit masakit? Dahil yung aming kaibigan, best friend ko pa naman siya at tutuloy. Inagaw niya ang lahat sa akin. Parang pelikula. Inagaw niya sa akin. Kaya sinabi, ano bang nangyari? Ganito, noon ay nagsisix pa kami. Maya yan, hindi na niya nagsisix. Yung pala, paano niya nagawa sa akin ito? Magkaibigan kami. Bakit niya sinuklaw? Sabi ko, kasi nagpasuklaw. Yung pala mga kapatid, sila na ganun, sila na. Napakasakit kung ikaw ay ibibitray ng iyong kaibigan. Amen? Ay, di bali na yung kaaway mo. Di bali na walang ginawang mabuti sa iyo. Yun ang gagawa sa iyo ng masama. Eh, di siyempre anong gagawin mabuti niya? Kaaway mo yan eh. Pero pag kayong kaibigan mo ang gagawa, ay naku, napakasakit ko yan. Napakasakit mga kapatid. Yung chismis pa naman ay nanggaling mismo sa iglesia. Ang chismis pa naman ay nanggaling sa kagrupo mo sa small group. Yung chismis pa naman ay nanggaling sa kagrupo mo sa Tamag Call. Sa mismo Eagle Church, napakasakit ko yan. Diba? Napakasakit talaga. Lalo na dahil kapatid mo sa pananampalataya. Well, helpless, look for the good. The last but not the least, real friends sincerely forgive. Ang tunay na kaibigan ay hindi nagtatanim ng galit. Hindi nagtatanim ng kasamaan ng loob. Kahit gaano pa kasamaan ng loob mo, kung ikaw humingi naman ng awa, abay pagkatunay na kaibigan, nagpapatawa. Amen? Kung meron ng mga kapatid classic example nito, ay sasabihin ko mamaya, sabi ng ating Panginoon
each other. You cannot love someone if you will not forgive her or him. Amen? Hindi mo mamahal ang isang tao, hindi mo nakakalimutan at hindi mo siya pinapatawad. Kaya mga asawa, hindi ko alam kung kayo may mga problema sa buhay, patawarin niyo naman ang mga nakaraan ng iyong asawa. Dahil yung aming kapitbahay sa Davao, bago mag-asawa, ay nung nakita ko, sweet na sweet pa. Sila ay pumunta sa palayan. Palayan? Tapos sweet na sweet, ako nagtago doon sa saging. Sabi ko ba, ganito pala pagka bago mag-asawa. Tago ako sa saging. Aba sila ay nagpupunta. Ang tawag nila. Tago. Hindi, ilagin yung tako. Hindi yan. Tako. Nagpapabuhat pala. Mamaya, umiyak na yung babae. Nag-aaway na. Dahil nung una, sila nagpapagalingan pa. Nagbibilangan ng mga boyfriend at girlfriend. Eh, bakit? 15. Yung sa akin, 11. 16. Ilan na yun. Tapos sabi nung isang ng girlfriend, eh, bakit siya naman talagang mahal ko? Ba't hindi mo siyang pinatawa? Eh, nag-aaway na. Dahil hindi nakalimutan yung nakaraan. Isang mag-asawa naman, nag-aaway dahil sa toothpaste. Dahil yung asawang lalaki, kung magpindot ng toothpaste sa gitna, yung isang asawang babae na gusto sa kwintan ng toothpaste. Abay, nag-away. Muntik na magkahiwalay. Nung aking alaman, ang dahilan, pindot ng toothpaste. Isang kapatiran doon sa Negros, nabaklay, nung bintit ako, ang dahilan, hindi pinansin ng kapatid. Pwerte pa niya naman. Ang babaw naman. Pero minsan, ganyan tayo sa Panginoon. Nagpapapansin. Kung hindi mapansin, magtatakbo. Panginoon, pag tayo nanalangin, hingi ng hingi. Hindi mo marunong magpasalamat mo minsan. Tapos pag hindi binigay ng Panginoon, nalulungkot pa kung nagalit. Sabi pa rin isang pinsan ko, bakit ba ayaw niya ibigay? Siya namang mayari ng lahat. Ha? Well, reverence and service for forgiveness. If that is seriously kung may example mo mga kapatid, yung Israel sa Diyos, hindi lang friend, hindi kaibigan kapatid ka. Habang matindi yung ginawa sa kanya. Pero anong sabi ni Diyos? Well, marahil ay pinahintulutan ng Panginoon para sa kabubuti natin. He forgave everything, and He forgave everyone. He forgave everything. It is impossible to forget, but He forgives. What it means to forgive and forget? It means, nakakalimutan mo na isang tao may ginawa sa iyo ng ganyan. At siya'y aariin mo at ibalik ang relasyon na parang walang nangyari. Para ba mo? Jesus is asking us to establish friendship with Him. Because the quality of friendship relationship that we have to other human beings is just a reciprocal of quality of friendship relationship we have in our life. Kung pangit ang relasyon mo sa iyong Diyos, pangit din ang relasyon mo sa iyong kapwa. Amen? Kasi ito yung obvious na nakikita. Mahirap na magandang relasyon mo sa iyong kapwa-tao kung sa iyong Diyos ay pangit ang relasyon. Pero kung maganda ang iyong relasyon sa iyong Diyos, ay bumunga ang magandang relasyon sa iyong kapwa-tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, Matthew 24:35, Heaven and earth will disappear, but my word will remain forever. When Jesus will tell us, I am your friend, that is forever. When Jesus tells us, I will give your sin when you ask, that is forever. When Jesus tells us that He will accept us, He is forever. Kung ang Panginoon ay magpamatawad, walang hanggang na pagpamatawad. When God also says that let not your heart be troubled, because in my Father's house there are many mansions. He means forever, because for God, forever is like friendship. Forever is very, very important to God. My friendship with you is forever. It is not temporary, but it is forever. When God intends to live with us in the heavenly kingdom for eternity, He means. Amen? Gusto ka na rin ako ito, di ko amen. Yes.
Because God is sincere in His friendship for us. Sabi nga ng Panginoon, Lord, you come unto me. Come unto me, all who are weary and carry heavy burdens, and I will give you what? I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble, gentle, and you will find rest for your souls. For my yoke is perfectly, and my burden I give to you is light. When Jesus will say, come unto me, He meant it. Seryoso ang imbitasyon ng Panginoon. Pag sinabi niya, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. Ay talagang seryoso siya. Ang dahilan naman mga kapatid, kaya marami sa atin walang kapahingahan sapagkat hindi naman tayo lumalapit. Kaya walang kapahingahan. But when we come to Jesus, He promised rest because His yoke is easy. Ano ba yung yoke sa Tagalog? Sa Bisaya, yung yan eh. Ano ba yan sa inyo sa Tagalog? Ha? Pamatok? Yung pamatok kasi, kahit gaano kabigat ng dala, pag nilagyan mo ang kalabaw ng pamatok, madadalang magagaan niya yan. Hindi din sabihin na wala ka ng dala. Meron pa rin, pero gumagaan. Kung ikaw ay kaibigan ng Panginoon at lumapit sa Panginoon, hindi sabihin mawawala yung problema mo. Nariyan pa rin, pero gumagaan. Sapagkat mayroong kakampi ka ng Panginoon. Well, in John 15:16, sabi mga kapatid, you did not choose me, but I choose you. The principle is, if you want to have Christ, be free. Amen? Marami kasi gusto ba ng kaibigan, ay sama-sama naman ng ugali. Pagharap ka ng gusto mo ng kaibigan. Diba? Kung gusto mo maraming kaibigan, atay, maging pala kaibigan ka. Dahil ang Panginoon is a shepherd. He is a shepherd that always give us life. In closing, sapagkat masama ng paningin ng iba sa akin, para nga sasabi ka lang pa sa titigil, I will tell you a story. There is a classic story, a true story of Mrs. Thompson and Terry Trinidad. Mrs. Thompson is a grade 5 teacher. Sa bawat umpisa ng, sino ba mga teacher dito? Maraming teacher dito, may school eh. Ha? Sa bawat umpisa ng taon, magsisinungalang itong teacher na ito si Mrs. Thompson. Sasabihin niya, kayo sa gitna ng klase, o mga anak, mahal ko kayo lahat. Pare-parehas ko kayong mahal lahat. Hindi naman totoo yan. Imposible sa klase niya dahil sa unahan ng kanyang klase, doon nakaupo si Teddy. Si Teddy, saksakang kulit na bata. Napakakulit, napakaligalit, alarang matindi. Kaya hindi niya magagawa. Minsan nga, ay talagang gusto niyang punitin yung kanyang papel ni Teddy dahil sa yamot-yamot, lagyan niya ng napakalaking cake. Pero dahil sa katang school, requirement sa mga teacher, re-reviewin mo ang lahat ng record ng bata. Yung kay Teddy, pinahuli niya. Si yamot-yamot siya sa pasin. Pero nung nireview niya, yung grade 1 teacher ni Teddy, ang sabi si Teddy ay napakabait na bata. Napakatalino, napakamasayahin. Masayang-masayang ang kaklase kung nandyan siya. Grade 1. Grade 2 teacher ang sabi, si Teddy ay medyo malungkot dahil malubha ang karamdaman ng kanyang ina. Grade 2 teacher, namatay ang baba ni Teddy. Hindi niya nakayanan. Siya'y nalungkot at nabubaba ang kanyang mga grade at lagi siyang pinapakagalitan ng kanyang ama. At sila hindi maganda ang relasyon. Grade 4 teacher ang sabi, si Teddy ay hindi na talaga nang-aaman dahil ang kanyang ama ay may pinakasamang ibang babae na siya hindi gusto at napakalungkot ng kanyang babae. On that time, grade 5, sabi ni Mrs. Simpson, ganun pala. Anyang na-realize na, ganito pala ang kanyang anak. On the Christmas Day, there was a special program. Nagdala ng mga regalo ang mga bata. Ang iba talaga magandang pagkabalo. Yung kay Teddy naman ang binalutan ay bulsita. Bulsita.
Tapos ang gift sa kanya, bracelet na may kulang pa ng isang bato. Tapos isang perfume na kalahati lang ang naman. Dahil alam na ni Mrs. Thompson, pinagtawanan ko dito yung mga klase, ay ano ba yan? Okay, yung kanyang bracelet. Tapos yung kanya namang papamu ay kulang. Wala nang pipili. Nakaupo, nakamukok sa isang tabi. Pero tumahimik ang lahat ng sinabi ni Mrs. Thompson, wow! Ang ganda naman ng bracelet na ito. Kanyang ikinagin. Tapos nagpabango siya sa pabango ni Kelly. Wow! Ang bango-bango ko. After lahat ng mga estudyante ay nawala, si Teddy naman ay nagpaiwan. Tapos, hinawakan si Mrs. Thompson ni Kelly. Sabi niya, Ma'am, thank you at na-appreciate mo yung gift ko. Alam mo, yan ang pabango ng inay. Akin pa yung producer. You really smell just like your mother. Well, as the time passed by, after the year, nag-graduate si Tini, nakatanggap si Mrs. Thompson ng loan. Well, I graduated with 6 and is still my best friend. After several years, 4 years, nakatanggap na naman siya ng another loan. Graduate na po ako ng high school, namatay na ang tatay, is still my best friend. 8 years passed. Nakatanggap si Mrs. Thompson ng napakagandang envelope. It was a wedding invitation. Sabi niya, I wonder if you could spend your time na ikaw yung tatayo sa pwesto ng aking mamagulang sa pagkasinay pataya. Sir, Dr. Tini Espina. Well, that time, this teacher began to cry. She cannot hold the emotion that she has. On the wedding day, tinulungan ko si Tini. Sabi niya, Tini, thank you so much for your help. Sabi niya si Tini, no, thank you so much for your help because you believe in me. Sabi naman ng Mrs. Thompson, actually no, you taught me how to teach and how to love. In relation to that brothers and sisters, siguro meron sa atin ditong mga magulang, kapatid, mga auntie, na ang inyong mga kapatid ay talagang asumpa-sumpa, patawaran. But maybe they have some needs. Try to go down in their wilderness. Sa atin naman mga kabataan, mahirap ang buhay. Sana huwag naman natin sa harapan ng ating mga magulang. But above all, at this time, I want you to remember that there was someone who came into this world to let us feel the friendship of love. And that is no other than Jesus Christ. He enjoyed the cross. He despised the shame in order for us to establish friendship with Him. And in fact, this man asked one thing. Let the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil, for by force you will die. This man has nothing in return except that we will turn from our wickedness. Because this man, he is man, but he has with God, and he has nothing but to open our hearts. At this point, I want to call my friend, Sister Hector, to sing a classic song sa pinto ng puso. And as we will sing, maybe this nature as well as our closing song for you to like. And as we will sing for us, I want you to meditate in the message of the song. And I want you to recall your own friendship with God.
ako dito. But I want to offer special prayer. Hindi ko rin alam kung may mga problema pa kayo sa buhay. Pero ako hindi. Hindi ko alam kung may mga broken friendship relationship that you have. But one thing I know, that God answers prayer positively. Now I don't want to miss this opportunity without giving opportunity each one of you to please God. I will ask anyone who can play the piano as I will dictate. Nais kong bigyan ng pagkakataon ang bawat isang naniniwala sa panalangin. Na kung meron mga magulang na narito, that has burden sa iyong mga anak at mga kapatid, please come in prayer. Gusto kong maging malinaw, mga kapatid, ang gagawin natin ito ngayong tanghali. Bira itong mangyari sa ating normal na pagsamba. But I want it to be special this time. Anyayahan ko po kayong lahat na tumayo. At tayo nagkaroon ng special na panalangin. At ako ay humihiling na buksan ninyo ang pintuan ng inyong mga puso. Ako rin ay kagaya ng maraming suliranin na kailangan sa buhay. But I just thankful because the grace of God is sufficient to forgive us what kind of sin that we have committed. But I want it to be clear and specific. Let's kong tawagan ang ina. Yung mga nanay na narito, na may mga bigat na suliranin at naniniwala na ang panalangin ay makakatulong. Let's kong imbitahan ang mga ina na pumunta rito sa harapan. And I will make a special prayer for the mother. Well, mga kapatid, alam ng Panginoon na Let's go. Sa pagkakataong ito, aking pinagawakan ang mga ama dahil sa iyo ang aling pinagpahan. Let me make it clear to you na ang inyong pagkapit ay iba sa inyong pagkayo sa inyong buhay. God requires effort in order to give you love. And He also miracles. God is time and calling on the journey. Yung mga kabataan, akin may magulang din. Ang aking nanay ay ito. Ang aking tatay ay ito. Sa bawat pagkakataon aking marinig ang aking inay, kung sabihin ko wala akong ibang pangarap sa buhay, kundi lahat ng mga anak ko ay nandiyan sa pananampalataya ko ng mga. Muli kami ang hapon, ibibigyan ko sa inyo ang inilang na bahagi ng aking pamilya na hindi lahat ay magiging buhay. But I hope that the prayer of woman will become real in our hearts. Gain a friendship with Jesus Christ. We will also believe in Jesus. Whatever circumstances you are facing, whatever burden you are carrying, I can assure you that God is with you. Brothers and understand. Kapagpala sa mga Panginoon, buwan sa amin din ang kaya. Mahal ang limang puso na tulungan Panginoon din. Ang iba sa amin ay naitinagalakan din, ngunit ang limang puso ay kumilihan. Ilan sa mga nanay at iba ay may mga burden sa mga anak. Ilan sa mga tatay ay may mga problema sa kanilang. Ilan sa mga anak ay may masuga sa kanilang tahanan. Dahil sa aming relasyon ay hindi maganda.
Naman, Panginoon, aming magpakaminan ang iyong ginawang sakripisyo. Aming maparaminan ang iyong ginawang pakikipagkaibigan sa amin. Bago man magsara ang mga taon sa aming buhay, kung meron ba mga kapatiran dito ay mayroong pagkakahinti, pagkakaunawaan, may mga pagkaaway, tulungan po kami na maging matapang at pagkakarating sa katutuhan. At bago man kami tuluyan kaya mamayapa sa kanyang kakilan na maayos namin ang lahat. Dahil hindi siya kilala maging pagpapala sa kanila. Maraming salamat po nyo sa pagtutusan ng panalangin. Ang pwedeng patawa at lahat at galangin sa panalangin. You can stay where you are and let us sing our closing song. And if you don't mind, we will sing something to the puso. Our closing song, we have closing song, right? Very well, kasi hindi po pa ako the offering the blessing. Bago tayo pag-iguan ng ating mga sagot, ay mabatayin mo natin sa tupiko ang nasa nila. Halos pamilya o may pagkatulat ang sitwasyon ng buong ang malilim sa lokal na iglesia ay nagnanais na magkaroon ng maraming tulong upang matulungan ang kanilang pamamayan. Na ito ang paano sa akin sa ganitong mga tulitan. Pag-alay sa Diyos, nagpasalamat na alay, at tuparin mo ang iyong mga palakad sa kataas-asan, at tumawag ka sa akin sa araw-araw ng kapabagal, yun sa akin. At luwalati ito ako, ito ay masusungan sa mga awit, 50 na lakad ng pagkakti. Sinabi ng Diyos, kung tayo ay magiging tapat sa Kanya, maaari natin siya tawagan sa panahon ng kabagabagan at siya ang tutulong sa atin. Dahil ito ang mga mahal pangako. Kung lahat ng ating kapo ay ibigay sa kapanan ng ating Panginoon na siya ang nararapat, ganun din naman ang biyaya natin makarangat at makahandog para sa sagrado pangangailangan ay madaragdagan na higit pa sa 10 beses. At ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay magiging kaya. Ito ay mabasa po sa Testimony for Church, Volume 4, Pahina 430. Kung tayo lahat ay magiging tapat sa pagpabalik ng ating mga ikapo sa baba ng Diyos, tayo ay tatanggap ng higit na pagpapala at ito ay tiyak na may 1,000% ang may nagdaan at walang pagbaba sa kalangitan. Ganun ginagawa ang dami ng Diyos na tayo ay pagpalain upang tayo ay patuloy na makagawa para sa Kanyang hari. Palawakan, ating patawakan ng mga pangako ito mula sa Diyos. Kung tayo ay makipagtulan sa pinansyal na pagtatapat sa Diyos, pagpalain niya tayo higit pa sa ating pangangailangan. Ipakita natin ang ating pagtitiwala sa Kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga ikapo at sa iyo. Pag-inuran po tayo sa ating
Ito yung mga kasalanan. Ama ng dagan, sa sumalang, maraming salamat po Ama sa buhay at kalakasan at pinaglalang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil sa linggo na maging ang ginawayan at pinagpaan sa aming mga buhay. Ama, narito ang aming nangtutok na po, aming balik sa iyo upang sa patuloy sa iyong gawain sa sanlibutan. Paspatan ito Ama at pagkakasin. At pagkawan po sa aming pagkukulang at pagkakasalan sa iyo. Ito ang aming samong talangin sa pangalan ng Kristo na Panginoon. Sa ating gawing tombo, sa ating ng puto, nawalan ako si Sister para makita ng kasalanan. Ito na po si Brother Lucy Kamari para kapitugan.
iyong pagbigay na iyong buhay at sa binigay niyong tunay na pakikipagkaibigan sa amin. O Panginoon, kami ay magiging matatag. Buksan ang aming mga puso sa aming pakipagrelasyon sa inyo at sa aming kapwa. Patawarin po ba sa amin ang nagdalaman sa Panginoon. Amen. Happy Sabbath! Friends ba yan? Friends? Ah, good friend. Positive. Dito ako. Dun ka. 11! Baga. Lori Lee, ngayon ko lang nalaman Lori. Sino ba? Yung may ano. Kamukha kayo eh.
kang wavy. Wavy? Buti ka yung bibigyan. Huwag ka naman yan magpapalila. Oo. Ayan. Talaga? Ba't nakapot? Galing naman. Nakaharap talaga na. Ito naman ikaw. Ha? Gina. Ito. Oo, wahid. Wala. Wala kayong payong dala? Guys! Sabat. Mamaya Pilipinan mo. May Marlene na pala to eh. Hindi ko alam. Dito ba? Ba't pastor alam? Oo nga eh. Tingin! Happy Sabbath po. Eksena. Yes. Hi, Bill. Na? Ito lang. Ito kami. Kaway, mga bisita. Yan, mga bisita from Mamsi. Matanda, hindi ka matitigil. Matanda, hindi ka matitigil. Wala, may iwanan ka. Saan kayo ito? Hanggang mamaya kayo? Basta maagat. Kaya pala 1:30. Yes. Hinahanap ka. Sige po. So, Radiant po. Radiant. Thank you sa video ha. Iyak niya. Sige po.